Hala, napansin niyo ba mga to? Ano nga ba itong mga misteryosong bubbles na pumapalibot sa national costume ni Atisa Manalo? Meron ding mga nagtataka oh. So sa comment na yan, sinabi niya na ano nga ba itong mga pumapaligid talaga kay Atisa Manalo na mga bubbles? Kasama ba ito bilang isa sa kanyang mga props sa kanyang national costume or ano? Siyempre naman, kasama talaga sa props yung bubbles sa national costume ni Atisa Manalo. As you can see, yung bubbles, parang merong bubble machine na naka-install sa likod ng national costume ni Atisa Manalo na hindi lang obvious doon sa entablado and pati na rin sa video. Pero ang ganda ng effect, di ba? May pa-bubbles effect talaga habang sinasayaw-sayaw ni Atisa Manalo or nag-emote siya sa harap with all this parang fringes na inspired by Jezebel bilang isang mythical creature here in the Philippines na pinapalabas sa soap opera na sikat din sa Vietnam na yung mga soap operas from the Philippines. Ito ang patunay na minamahal din ng mga Vietnamese fans ang Jezebel kasi nga yung admin ng isang pageant, sabi niya the mermaid character Jezebel is associated with the Vietnamese people's memories of television dramas. It's so wonderful. Kaya nga no wonder na meron silang naalala na isang character na napanood nila sa isang soap. However, hindi mo talaga mapiplease ang lahat kasi meron at meron ka talagang basher katulad nito. Honestly, ang layo ng costume ni Atisa para sabihin Jezebel. Hindi mo siya ma-identify na Jezebel inspired kung hindi nila sabihan. Goldfish, pwede pa. Ito na yung fourth national costume na isinuot ni Atisa Manalo competing sa both national and international beauty pageants. So, uunahin natin yung pinaka-first. So, syempre, pinaka-first, yung color yellow na nakikita nyo dyan, nung sumali siya sa Binibining Pilipinas representing Quezon Province. Color yellow, and yes, ang unique din ng pagkakasuot niya dyan, yung design, very creative din. And nung nanalo siya as Binibining Pilipinas International, gaining the license to represent the Philippines sa Miss International, eto namang sari manok ang sinuot niya. So, it is also a designer's na made na national costume. Kaya naman, napaka-unique niya and kakaiba din yung design niya. Tapos, nung sumali ulit si Atisa Manalo sa Miss Universe Philippines, ayan yung kanyang isinuot na national costume. Diba? Very kakaiba din yung pagka-design sa kanya and kineri niya talaga, in-execute niya ng todo. And lastly, etong latest na sinuot niyang national costume na resembling Jezebel, di ba? So, 4 different national costumes, 1 person, parang 4 picks, 1 word, di ba? According kay Atisa Manalo sa kanyang social media page, Jezebel, the stunning Jezebel-inspired ensemble with vibrant orange hues and intricate shimmering scales bring to life the iconic Filipino mermaid from the beloved comic series. It captures the essence of Filipino pop culture with flowing ocean-inspired fabrics that evoke the beauty and grace of this mythical sea creature. The design is a celebration of both the rich heritage and the contemporary allure of Philippine comic book legends. So, ayan yung pinaka-highlight ng kanyang national costume. Medyo mahaba siya pero ito yung pinaka-summary ng caption ni Atisa Manalo tungkol sa kanyang national costume. O di ba? Very meaningful, very mindful, very demure, and very alluring. I almost forgot na yung designer na gumawa sa Jezebel National Costume ni Atisa Manalo ay si Eran Montoya.
So as you can see, napaka-creative niya, napakagaling ng pagkakadesign niya sa Jezebel, na angkop sa itsura, tapos lahat talaga ng pwede mong i-relate tungkol sa mythical creature na ito na pinapalabas sa telebisyon dito sa Pilipinas, mapa soap opera, mapa movie man, mapa animation. And finally, magre-rate na tayo sa national costume ni Atisa Manalo. So we will base this national costume according to originality and creativity, and then execution, tapos yung story ng national costume niya. Okay, so unahin na natin yung originality and creativity. Makikita naman natin kung gaano kagaling, ka-experience, and ka-experts ang mga designers dito sa Pilipinas. So makikita nyo na yung pagbuo ng Jezebel-inspired national costume, kakaiba siya. Hindi yung Filipiniana na lagi, hindi yung feather-feather lagi. So eto, kakaiba talaga siya. And very nakaka-remember siya na in a way na makakapag-inspire na naman siya sa iba't ibang panig ng mundo na makakapag-create ng ganitong klaseng national costume. O, diba? Inspirational. So, my score will be perfect at 50. Ayan. And then yung execution naman, nakita natin kung paano dinala ni Atisa Manalo yung national costume. Hindi siya nahirapan, very flowy, at meron pang effects. Yung props doon sa national costume niya na merong pa-bubbles. O, di ba? So, napaka-exciting and fun to watch yung pag-execute niya doon. And then, lastly, so 30 pala yung execution. Perfect 30. And then, syempre, the story. The story depicts a mythical folklore here in the Philippines named as Jezebel, na part din ng pop culture. So, may kita mo sa mga ibang subjects na Jezebel is one of the most favorites na ginagamit na characters, especially sa mga animation, sa mga movies, soap operas, stories, mga ganyan. Kaya very in-depth, very meaningful, and it represents yung heritage ng Pilipinas tungkol sa sirena. Di ba? Yung mga sirena na eksena. So, my score here is 20. Kaya my overall total score is 10 over 10 or 100%. So, ilan ang score nyo by percentage sa national costume ni Atisa Manalo? Will it be also perfect like me? Or baka naman, depende na lang sa inyo kung ano yung i-score nyo. Okay, so that's it for today. Follow nyo na lang ako sa Instagram, The Story of Anthony, and the social media. May social media, I should say. Ayan, sa Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, and Threads. Okay, so thank you and bye-bye.